Ang ulan ay dahan-dahang tumatama sa salamin ng mataas na gusali, parang mga daliring paulit-ulit na kumakatok sa isang pusong matagal nang nanahimik. Sa loob ng Marangyang Hotel, kumikislap ang mga ilaw mula sa kristal na chandelier. Maganda ngunit malamig, parang isang mundong hindi kailanman magpapainit para sa mga tulad niya. Tahimik na gumagalaw si Cho Yue sa pagitan ng mga mesa, suot ang simpleng uniforme ng isang waitress. Ang kanyang presensya ay halos hindi mapansin sa gitna ng karangyaan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may bigat. Ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, ang maingat na pag-iwas sa tingin ng iba, at ang pagod na hindi na kayang itago ng kahit anong katahimikan. Bilis! Huwag kang mabagal! Matalim na sigaw ng supervisor ang bumasag sa sandali. Bahagyang yumuko si Yue, isang simpleng opo ang lumabas sa kanyang labi, ngunit sa loob niya ay parang may unti-unting gumuho. 2 araw pa lamang mula nang makalabas siya sa bilangguan, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin siya tunay na nakakalaya. 2 taon niyang kinulong ang sarili sa pag-asa na may babalikan pa siya, na may lugar pa siya sa mundong ito. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng liwanag na hindi kailanman magiging kanya, unti-unti niyang tinatanggap ang katotohanan. Wala. Sa kabilang dulo ng hotel, isang pinto ang marahang bumukas at tila nagbago ang hangin. Ang mga tao ay kusang tumahimik, parang may dumating na presensyang hindi kailangang ipakilala. Ginoong Shen, dumating na po ang ika-128 kandidata. Maingat na sabi ng assistant. Lumabas si Shen Yuzhou. Ang kanyang presensya ay hindi kailangang ipakita. Kusa itong nararamdaman. 30 taong gulang, malamig ang aura, at walang kahit katiting na interes sa mga babaeng pilit ipinapakilala sa kanya. 100 taon ng angkan Shen ang nakasalalay sa kanya. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng iyon ay parang isang obligasyong walang saysay. Sunod, maikli niyang utos, parang walang buhay. Isa-isang dumaan ang mga babae, ngunit ni isa ay hindi niya tiningnan ng maayos. Para sa kanya, ang mga ito ay hindi tao, kundi mga pagpipilian na hindi niya kailanman gugustuhin. Sa labas ng silid, hawak ni Yue ang tray ng tsaa. Hindi alam kung sino ang nasa loob at wala ring pakialam. Para sa kanya, ang mga taong nasa ganitong lugar ay pare-pareho. Malayo, malamig, at hindi maaabot. Huminga siya ng marahan bago kumatok at sa maikling pasok na narinig niya, binuksan niya ang pinto. Agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at mas malamig na presensya ng lalaking nakaupo sa loob. Hindi siya tumingin agad. Sanay siyang umiwas. Ito po ang inyong tsaa. Maingat niyang sabi habang inilalapag ang tray. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang balat. Parang may matang matagal nang nakatingin sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili, bahagya siyang tumingala. At doon unang beses silang nagkatitigan. Walang ingay, walang dramatic na sandali, ngunit parang may kung anong huminto sa pagitan nila. Napakunot noo si Shen, hindi dahil sa itsura ng babae, kundi sa kanyang mga mata. Pagod, tahimik, at parang may tinatagong bagyo. 1 segundo lang iyon, ngunit sapat para may maitala sa isip niya na hindi niya agad maalis. Hindi siya katulad ng iba. Ngunit agad din niyang itinaboy ang isip na yon. Lumabas ka na, malamig niyang utos. Parang walang nangyari. Napakurap si Yue at mabilis na yumuko bago lumabas ng silid. Pagkasara ng pinto, saka lamang siya huminga ng malalim, parang kanina pa siya hindi humihinga. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa isang iglap na yon, parang may kung anong gumalaw sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang tinanggap na patay na. At nakakatakot yon. Sa loob ng silid, natiling nakaupo si Shen, nakatingin sa pintong kakasara lamang. Sunod, muli niyang sabi, ngunit may bahagyang pagkaantala sa kanyang boses. Sa isip niya, isang mukha ang hindi niya inaasahang manatili. Isang babaeng hindi man lang naglakas loob tumingin sa kanya ng diretsyo, ngunit siya ang hindi makaalis ang tingin. Sa labas, patuloy ang ulan at sa ingay nito,
Dalawang buhay ang tahimik na nagsimulang magbago. Hindi nila alam, hindi nila inaasahan, at higit sa lahat, hindi pa nila kayang tanggapin. Hindi pa tumitigil ang ulan ng gabing iyon, at habang patuloy itong bumabagsak sa labas ng hotel, tila mas lalong sumisikip ang hangin sa loob. Ang mga ilaw ay masyadong maliwanag, ang musika ay masyadong formal, at ang mga ngiti ng mga tao ay masyadong pilit. Parang lahat ay may tinatagong agenda. Sa gitna nito, si Yueyue ay tahimik na gumagalaw. Hawak ang tray ng tsaa. Sinusubukang manatiling hindi napapansin, ngunit hindi niya alam na sa gabing iyon, hindi siya papayagan ng kapalaran na manatiling anino lamang. Sa isang sulok, naroon si Manager Jiang. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap habang nakatingin kay Yueyue. Parang may plano na matagal nang hinintay ang pagkakataon. Ikaw. Mahina ngunit matalim niyang tawag. Dalhin mo to sa kwarto ni Master Shen. Walang pagpipilian si Yueyue kundi tumango. Ngunit sa sandaling iniabot sa kanya ang tsaa, may kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na kaba, parang may mali ngunit hindi niya matukoy kung ano. Habang naglalakad siya papunta sa silid, hindi niya alam na ang tsaa sa kanyang kamay ay hindi na basta tsaa. Sa kabilang banda, sa loob ng silid, si Shen ay nakaupo pa rin. Walang interes sa mundo, ngunit ang kanyang isip ay sandaling bumalik sa babaeng iyon. Ang waitress na may mga matang hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maintindihan kung bakit at lalong ayaw niyang intindihin. Nang kumatok si Yueyue at pumasok, muli niyang inilapag ang tsaa, mas mabilis kaysa kanina, na para bang gusto na niyang umalis agad. Ito po ang inyong tsaa, sabi niya. Pilit pinapakalma ang sarili, ngunit hindi niya napansin ang bahagyang pagbabago sa kanyang sariling paghinga, ang unti-unting pag-init ng kanyang katawan, at ang kakaibang hilo na nagsisimulang gumapang sa kanyang ulo. Ilang segundo lamang ang lumipas bago niya naramdaman ang kakaibang init na tila nagmumula sa loob mismo ng kanyang dugo. Ano to? Humigpit ang hawak niya sa tray habang pilit pinapanatiling tuwid ang kanyang tindig. Ngunit ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit isang bagay ang malinaw, may mali, at kailangan niyang umalis. Kung wala na po kayong kailangan, halos pabulong niyang sabi bago mabilis na tumalikod. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa silid, mas lalong lumalakas ang kakaibang init na yon. Parang may apoy na dahan-dahang kumakalat sa kanyang katawan. Paglabas niya sa hallway, napahawak siya sa dingding. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang puso ay tumitibok ng masyadong mabilis. Sa likod niya, bahagyang napataas ang tingin ni Shen, parang may napansing kakaiba, ngunit hindi pa niya ito pinansin. Sa kabilang dulo ng koridor, biglang lumitaw si Manager Jiang. Ang kanyang nangiti ay hindi na itinatago. Nandyan ka pala, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga hakbang ay may kumpiyansa na parang alam na niya ang mangyayari. Napaatras si Yueyue, ang kanyang likod ay tumama sa dingding. Ang kanyang isip ay naguguluhan, ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi na sumusunod sa kanya. Huwag kang matakot. Dagdag pa niya, ang boses ay masyadong malambing. Para maging totoo, matulog ka na lang. Ako na ang bahala sa'yo. Doon na nagsimulang magpanik si Yueyue. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang pilit itinutulak ang sarili palayo. Ngunit ang kanyang lakas ay unti-unting nawawala. Pakawalan mo ako. Mahina niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Parang nilalamon ng hangin. Sa sandaling iyon, isang matinding instinct ang sumigaw sa loob niya. Tumakbo. Hindi niya alam kung saan, hindi niya alam kung paano, pero alam niyang kailangan niyang makatakas. Sa natitirang lakas niya, itinulak niya ang sarili palayo at tumakbo sa hallway. Ang kanyang paningin ay halos hindi na malinaw. Ang mga ilaw ay nagiging malabo, at ang mundo ay parang umiikot. Sa likod niya, naririnig niya ang mga yabag ni Manager Jiang, mabagal ngunit sigurado. Parang isang mandaragit na alam na hindi makakatakas ang kanyang biktima. Saan ka tatakbo? Sigaw nito. May halong tawa na nakakapangilabot.
Ang puso ni Yueyue ay halos sumabog sa kaba, ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya pwedeng tumigil. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, napadpad siya sa isang pintuan na bahagyang bukas. Walang pag-aalinlangan. Pumasok siya at agad isinara ang pinto. Ang kanyang likod ay sumandal dito habang pilit pinipigilan ang sarili na mawala ng malay. Hindi niya alam kung anong silid iyon. Hindi niya alam kung sino ang nasa loob. Ang alam lang niya ay ito ang tanging lugar na maaari niyang takbuhan. Ngunit sa sandaling iyon, may boses na narinig mula sa loob. Mababa at malamig. Ngunit malinaw na malinaw sa kanyang pandinig. Ano ang ginagawa mo rito? Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. At doon, muli niyang nakita si Shen. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng tahimik na waitress. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at init na hindi niya maintindihan at ang kanyang paghinga ay magulo. Si Shen ay bahagyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagdilim habang pinagmamasdan siya. 1 segundo, 2, at pagkatapos, napansin niya ang kakaibang kalagayan nito. May mali sa'yo. Malamig niyang sabi, ngunit ang kanyang boses ay may bahagyang pagbabago. Hindi na puro kawalang interes. Hindi na kayang sumagot ni Yueyue. Ang kanyang katawan ay tuluyang nanghina at bago pa siya tuluyang bumagsak, ang huling bagay na naramdaman niya ay ang init ng isang kamay na sumalo sa kanya. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob ng silid, isang gabing hindi nila inaasahan ang tuluyang nagsimula. Isang gabing magpapabago sa lahat, kahit hindi pa nila alam kung gaano kalalim ang magiging epekto nito. Kinabukasan, ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumasok sa silid, tila walang alam sa nangyaring kaguluhan ng gabi. Para kay Yueyue, ang bawat sinag nito ay parang masyadong maliwanag. Parang inilalantad ang isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata, mabigat ang ulo, at ang katawan ay parang hindi kanya. Sa unang pagtatangkang umupo, napahinto siya, parang may kung anong hindi tama. Hindi niya maalala ng buo, ngunit may pakiramdam na may nawawala. Isang bagay na hindi na maibabalik. Ang mga alaala ng gabi ay pira-piraso. Ang init na gumagapang sa kanyang balat, ang pagtakbo sa dilim, ang takot na halos sumakal sa kanya. At pagkatapos ay wala. Hindi. Mahina niyang bulong, ngunit kahit ang sarili niyang boses ay hindi niya mapaniwala. Mabilis siyang bumangon at nagbihis, hindi na tumingin sa paligid, para bang ang silid mismo ay may sagot na ayaw niyang marinig. Lumabas siya ng hotel na parang tumatakas, hindi lamang sa lugar, kundi sa alaala. Sa labas, normal ang lahat. Abala ang mga tao, maingay ang kalsada, at patuloy ang mundo na parang walang nangyari. Ngunit sa loob niya, parang may bahagi ng sarili niya ang naiwan sa gabing iyon. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Isang bangungot lang yon. Kalimutan mo na. Ngunit kahit siya ay alam na hindi ganoon kadali. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang isang boses na agad nagpatigil sa kanya. Chow Yueyue. Dahan-dahan siyang lumingon at agad nanlamig ang kanyang dugo. Si Manager Jiang ay nakatayo ilang hakbang ang layo. Ang kanyang ngiti ay parehong mapanlinlang, tulad ng kagabi. Akala mo makakatakas ka? Tanong nito habang lumalapit. Bawat hakbang ay parang unti-unting sumasakal sa espasyo niya. Napaatras si Yueyue, ngunit wala siyang mapuntahan. Wala akong ginawa. Pakawalan mo ako. Pilit niyang sabi, ngunit mahina ang boses, halos walang lakas. Tumawa si Jiang, mababa at malamig. Wala. Kung gusto ko, kaya kitang sirain ngayon din. Sino ang maniniwala sa'yo? Isang dating preso? Isang waitress? Ang bawat salita ay parang patak ng lason na unti-unting pumapasok sa kanya. Hindi siya makasagot dahil alam niyang totoo. Walang kakampi. Walang paniniwala. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang muli siyang nalulunod tulad ng 2 taon na nakalipas. Ngunit bago pa tuluyang gumuho ang lahat, isang boses ang pumutol sa eksena. Mababa, malamig, at hindi mapagkakamalian. Ano ang ginagawa mo? Tumigil si Jiang,
Ang kanyang mukha ay agad nagbago, mula sa kumpiyansa naging pilit na paggalang. Master Shen! Lumapit si Shen Yuzhou. Ang kanyang presensya ay sapat para baguhin ang hangin sa paligid. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo habang tumingin kay Jiang bago dahan-dahang bumaling kay Yue. Sa isang tingin, napansin niya ang kalagayan nito, maputla, nanginginig at pilit pinipigilan ang sarili na hindi bumagsak. Lumayo ka sa kanya, maikli niyang utos. Walang tumutol. Umatras si Jiang, ngunit bago umalis, nag-iwan siya ng tingin kay Yue, isang tahimik na banta. Nang tuluyang mawala ito, naiwan ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi makatingin si Yue, hindi niya alam kung paano haharap sa lalaking ito. Ang huling taong nakita niya bago mawala ang alaala ng gabing iyon. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong na hindi niya masabi. Siya ba? Ngunit natatakot siyang marinig ang sagot. Sumama ka sa akin, sabi ni Shen. Hindi ito pakiusap at hindi rin ito tanong. Ngunit sumunod si Yue, hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang lakas tumanggi. Sa loob ng sasakyan, tahimik silang dalawa. Ang lungsod ay dumadaan sa labas, ngunit sa loob, parang nakulong ang oras. Ilang beses niyang gustong magsalita, ngunit walang lumabas. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Pakakasalan kita. Parang huminto ang mundo. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi makapaniwala. Ano? Pakakasalan kita. Inulit ni Shen na parang isang simpleng desisyon lamang. Walang emosyon, walang paliwanag. Bakit? Tanong niya. Halos pabulong. Hindi mo kailangang malaman. Ang sagot ay simple, ngunit mas mabigat kaysa inaasahan niya. Hindi pa siya nakakapag-isip ng tumigil ang sasakyan sa isang lugar na hindi niya gustong balikan. Ang bahay ng kanyang pamilya. Ang parehong lugar na nagtulak sa kanya palayo. Sa loob, naroon ang kanyang mga magulang at si Shanshan, ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan. Ngunit hindi para sa kanya. Dumating na kayo. Master Shen, kayo na po ba ang mapapangasawa ng anak namin? Masiglang sabi ng kanyang ina. Ngunit ang tingin nito ay malinaw kung kanino nakatuon. Nanigas si Yue. Ngayon lang ako naging anak nila ulit. Hindi pa siya nakaka-react nang bigla siyang hinawakan mula sa likod. Sumama ka na, mariing sabi ng kanyang ama habang pilit siyang hinihila. Ikakasal ka na kay Manager Jiang. Nagpumiglas siya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi. Wala kayong karapatan. Ngunit walang nakikinig. Parang muli siyang ibinebenta. Parang muli siyang nawawalan ng boses. Tama na. Isang salita lang, ngunit sapat para tumigil ang lahat. Lumapit si Shen, hinawakan si Yue, at marahang hinila palapit sa kanya. Hindi marahas, ngunit malinaw. Parang isang deklarasyon. Siya ang pakakasalan ko. Tahimik ang buong silid, walang nakahinga, walang makapaniwala. Sa unang pagkakataon, tumingin si Shen kay Yue ng diretsyo, at sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi awa, hindi obligasyon, kundi isang desisyon na hindi na mababago. At kahit hindi pa niya nauunawaan kung bakit, alam ni Yue na mula sa sandaling iyon, ang buhay niya ay tuluyan ng lumihis sa landas na dati niyang kilala. Ang biyahe papunta sa villa ay tahimik, ngunit hindi mapayapa. Sa loob ng sasakyan, si Yue ay nakaupo ng tuwid. Ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan, parang kung bibitaw siya ay tuluyan siyang mawawala. Sa labas ng bintana, ang lungsod ay unti-unting nagiging mas tahimik, mas malayo, mas hindi niya kilala. Hindi niya alam kung saan siya dinadala, ngunit isang bagay ang malinaw, wala na siyang babalikan. Minsan niyang inisip na ang pinakamahirap na bahagi ng buhay niya ay ang bilangguan, ngunit ngayon, naiintindihan niya na may mas masakit pa, ang pakiramdam na wala kang lugar kahit saan ka mapunta. Pagdating nila, bumukas ang malalaking gate na parang isang eksenang hindi para sa kanya. Ang villa ay napakalaki, napakatahimik at napakaganda. Pero para kay Yue,
Ito ay parang isang museum. Maganda, ngunit hindi para tirhan. Bumaba siya ng sasakyan ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay hindi mapigilan ang pagtingin sa paligid. Ngunit bawat detalye ay mas lalo lamang nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa mundong ito. Simula ngayon, dito ka natitira, sabi ni Shen, diretso, walang emosyon, parang nagbibigay lamang ng utos. Hindi siya agad sumagot. Dito? Ako? Ang tanong ay nanatili sa kanyang isip, ngunit hindi niya ito nais sabihin ng malakas, dahil baka ang sagot ay masakit. Pumasok siya sa loob. Ang bawat hakbang ay maingat, parang natatakot siyang may masira. Ang sahig ay masyadong malinis, ang hangin ay masyadong mabango, at ang katahimikan ay masyadong malalim. Parang ang bawat tunog na gagawin niya ay magiging mali. Binibini, kami na po ang bahala sa inyong mga gamit, sabi ng isang katulong. Magalang ngunit may distansya. Napatingin si Weiwei sa maliit niyang maleta at hindi niya napigilan ang isang mapait na ngiti. Gamit? Iyon lang ang dala ko sa buhay na ito. Dinala siya sa isang silid na mas malaki pa kaysa sa buong bahay na tinirhan niya noon. Malambot ang kama, maliwanag ang bintana, at lahat ay perpekto. Ngunit sa halip na ginhawa, ang naramdaman niya ay kaba. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa kumot, parang sinusubukang patunayan na totoo ang lahat. Ito ba ang kapalit? Hindi niya alam kung ano ang eksaktong kapalit, ngunit alam niyang hindi libre ang lahat ng ito. Maya-maya, narinig niya ang mahinang yabag sa labas ng pinto bago ito marahang bumukas. Si Shen ay pumasok. Ang kanyang presensya ay agad nagbago sa hangin ng silid. Hindi mo kailangang mag-alala sa kahit ano, sabi niya. Simple, diretsyo. Parang isang pangungusap na dapat magbigay ng ginhawa. Ngunit para kay Yueyue, mas lalo lamang itong nakakapagpabigat. Bakit? Hindi niya napigilan ang tanong. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagkalito. Bakit mo ako pinakasalan? Saglit na natahimik si Shen. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanya, mas matagal kaysa dati. Hindi mo kailangang malaman, sagot niya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mababa ang boses. Parang may itinatago. Napababa ang tingin ni Yueyue. Ganun na lang ba talaga? Hindi siya galit. Hindi rin siya umiiyak. Ngunit may kung anong mabigat na unti-unting lumulubog sa loob niya. Hindi ako nakapagtapos. Mahina niyang sabi. Parang kinakausap ang sarili. Ayaw din sa akin ng pamilya ko. Wala akong maitutulong sa'yo. Hindi siya umaasa ng sagot, ngunit narinig niya ang mahinang tugon nito. Hindi ako naghahanap ng katulong. Napatingin siya muli, bahagyang nagulat. Ngunit bago pa niya maintindihan ang ibig sabihin nito, nagpatuloy si Shen. Ikaw ang pinili ko. Simple lang ang mga salita, ngunit parang may bigat na hindi niya kayang tanggapin. Pinili. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Sa buong buhay niya, wala pang pumili sa kanya. Lagi siyang iniiwan, ipinapasa o tinataboy. At ngayon, may isang taong nagsasabing pinili siya, ngunit hindi niya alam kung bakit. Lumapit si Shen, dahan-dahan, at sa isang iglap, binuhat siya. Ano ginagawa mo? Gulat niyang sabi, ngunit hindi niya natapos. Mag-asawa tayo, sagot nito. Bahagyang may halong biro sa boses na bihira niyang marinig. Hindi tayo dapat maghiwalay ng tulog. Namula si Yueyue, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Wala pa tayong marriage certificate. Mabilis niyang sabi, parang iyon ang tanging depensa niya. Kukunin natin bukas, sagot ni Shen, parang hindi ito malaking bagay. Tahimik siya sandali, hindi alam kung paano haharap sa sitwasyon. Sa loob niya, halo-halong emosyon ang gumagalaw. Hiya, kaba, pagkalito, at isang kakaibang pakiramdam na hindi niya matukoy. Ito ba ang simula o isa pang pagkakamali? Maingat siyang ibinaba ni Shen sa kama, ngunit sa halip na lumayo agad, nanatili ito sandali, nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi niya agad iniwas ang tingin. Sa pagitan nila, may katahimikan,
ngunit hindi ito walang laman. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang bumuhos. At sa loob ng villa na hindi niya pinangarap, si Yueyue ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang buhay na hindi niya pinili at isang lalaking hindi niya maintindihan. Ngunit unti-unting hindi na niya kayang baliwalain. Ang umaga ay dumating na tila masyadong tahimik. Ngunit para kay Yueyue, ang katahimikan na yon ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi lalong nagpapalinaw sa mga tanong na pilit niyang iniiwasan. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang damit na inihanda para sa kanya. Ang tela ay maayos, ang ayos ay perpekto. Ngunit ang refleksyon ay parang hindi kanya. Hindi niya makilala ang sarili. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil hindi siya kailanman nabigyan ng pagkakataong maging ganito. Sa likod niya, mahinang nagsalita ang katulong na hinihintay na siya ni Shen. At sa simpleng pagtango niya, parang may isang desisyong hindi niya lubos na nauunawaan ang patuloy niyang tinatanggap. Sa labas, naghihintay si Shen, tuwid ang tindig, parang ang mundo ay laging sumusunod sa kanyang ritmo. Nang makita siya, saglit itong tumigil. Ang tingin ay dumaan sa kanya na tila sinusuri ang isang bagay na hindi niya sinasabi. "Sumakay ka," sabi nito, at muli, sumunod si Yueyue ng walang pagtutol, hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano tumanggi. Sa loob ng sasakyan, tahimik sila, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Ilang beses gustong magsalita ni Yueyue. Gustong itanong kung siya ba ang lalaking nasa gabing yon, kung bakit siya ang pinili, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat. Ngunit bawat salita ay nananatili sa loob ng kanyang isip, parang takot siyang marinig ang sagot. Pagdating sa Civil Affairs Bureau, doon niya naramdaman ang bigat ng realidad. Hindi na ito basta salita, hindi na ito basta desisyon, ito na ang buhay niya. Tinanong siya ni Shen kung handa na siya, at kahit hindi siya sigurado, tumango siya dahil sa puntong yon, ang pag-atras ay parang mas imposible kaysa sa pagharap. Mabilis ang proseso, malamig at diretso, ngunit sa bawat pirma, sa bawat selyo, parang may bahagi sa kanya ang tuluyang nagbabago. Nang hawakan niya ang marriage certificate, dahan-dahan, parang isang bagay na madaling mawala, hindi niya mapigilang isipin kung kailan nagsimula ang lahat na hindi na niya kayang kontrolin. Paglabas nila, iniabot ni Shen ang isang maliit na kahon. Walang paliwanag, walang emosyon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang singsing. Simple ngunit malinaw na mahalaga. Hindi niya agad alam kung paano magre-react, ngunit sa tahimik na utos nitong isuot niya ito, dahan-dahan niyang isinuksok sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanya. Parang may bagay na tuluyang nagtatali sa kanya sa isang buhay na hindi niya pinili, ngunit hindi na niya kayang takasan. "Huwag mo yang tatanggalin," sabi ni Shen, at kahit hindi niya maintindihan kung bakit, tumango siya. Parang ang simpleng singsing na yon ay mas mabigat kaysa sa lahat ng nangyari sa kanya. Biglang may boses na sumingit sa katahimikan. "Yueyue!" Napalingon siya at agad niyang nakita si Shen Zihao na papalapit. Ang mukha ay puno ng emosyon na hindi niya inaasahan. Nanigas siya, hindi sigurado kung matutuwa o matatakot. Lumapit ito at hinawakan siya, parang natatakot na mawala siya ulit. "Nasaan ka nitong 2 taon? Alam mo ba kung gaano kita hinanap?" Sunod-sunod nitong tanong, ngunit bago pa siya makasagot, napansin nito si Shen. Sino siya? Sandaling tumahimik si Yueyue bago nagsalita. "Asawa ko." Isang simpleng sagot, ngunit sapat para magbago ang lahat. Hindi makapaniwala si Zihao. Ang tingin ay puno ng galit at pag-aalala. Tinanong siya kung pinilit ba siya, kung may problema ba, kung kailangan ba niyang iligtas. Mga tanong na minsan niyang gustong marinig, ngunit ngayon ay parang huli na. Mahigpit niyang hinawakan ang certificate at tahimik na sumagot, "Pinili ko to." Hindi ito ganap na totoo, ngunit hindi rin ito kasinungalingan. Hindi ito tinanggap ni Zihao. Hindi siya naniniwala dahil kilala niya si Yueyue o akala niya kilala niya.
Ngunit bago pa lumalim ang usapan, nagsalita si Shen, malamig at diretso, na tila walang pakialam sa emosyon ng iba. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya, at iyon ang mas lalong nagpalala sa sitwasyon. Ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting tumindi, parang hangin bago ang bagyo, at sa gitna nito, si Weiwei ay nakatayo, nahahati sa pagitan ng nakaraan, na pilit siyang hinihila pabalik, at ng kasalukuyan na hindi pa niya lubos maintindihan. Sa huli, siya ang nagsalita, mahina ngunit matatag, pinutol ang lahat ng tensyon. Sinabi niyang hindi na siya ang dati, at sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi lamang sa tingin ni Zihao, kundi pati sa sarili niyang nararamdaman. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya ang babaeng pinipilit, hindi siya ang tinataboy, kundi isang taong gumagawa ng desisyon, kahit hindi niya lubos maintindihan ang direksyon nito. At habang nakatayo siya sa tabi ng lalaking hindi niya kilala, unti-unti niyang napagtanto na ang mas nakakatakot kaysa sa lalaking iyon ay ang sarili niyang nagsisimulang magbago. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mabigat matapos ang nangyari kay Zihao. At kahit walang nagsasalita, ramdam ni Yueyue na may mga salitang hindi pa nasasabi na nakasabit sa pagitan nila. Nakatingin siya sa bintana, ngunit ang nakikita niya ay sarili niyang refleksyon, pagod, magulo, at unti-unting nagbabago. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena kanina. Ang pag-aalala ni Zihao, ang galit nito, at ang tahimik na presensya ni Shen na parang kayang kontrolin ang lahat nang hindi kailangang magsalita. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung alin ang mas nakakatakot, ang nakaraan na gusto niyang takasan o ang kasalukuyan na hindi niya kayang unawain. Pagdating sa villa, hindi agad siya bumaba. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig habang nakahawak sa pinto. Parang kahit ang simpleng paglabas ay nangangailangan ng lakas ng loob. Napansin ito ni Shen, ngunit hindi agad nagsalita. Ilang segundo ang lumipas bago nito tanungin ng mababa kung iniisip pa rin ba niya si Zihao. Napapikit sandali si Yueyue bago sumagot na hindi. Ngunit ang totoo ay hindi iyon ang tanong. Ang iniisip niya ay kung sino na ba talaga siya ngayon. Hindi na siya ang dating babae na tahimik na tumatanggap ng lahat, ngunit hindi rin niya kilala ang sarili niyang nagiging matatag. Pagpasok nila sa loob, sinalubong siya ng parehong katahimikan ng villa. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaibang tensyon sa hangin. Parang may naghihintay na hindi niya alam. At hindi siya nagkamali. Mula sa sala, lumitaw si Shanshan na may mapanuyang ngiti. Ang mga mata ay puno ng paghamak na matagal na niyang kilala. Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Agad siyang tinira ng mga salitang parang kutsilyo na kahit anong suot niya, kahit nasaan siya, hindi siya kailanman magiging kabilang sa mundong iyon. Tahimik lang si Yueyue sa simula dahil iyon ang nakasanayan niya, ngunit sa loob niya, may maliit na bahagi na tumatanggi ng manahimik. Sinabi niyang umalis na ito, mahina ngunit malinaw, at kahit nanginginig ang boses niya, may kakaibang lakas na hindi niya inaasahan. Tumawa si Shanshan, hindi naniniwala. Patuloy siyang pinapahiya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Shen. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng galit, ngunit ang presensya niya ay sapat para tumigil ang lahat. Isang tanong lang kung anong ginagawa nito roon, at isang utos lang na umalis. At kahit ayaw man ni Shanshan, wala itong nagawa, kundi sumunod. Sa unang pagkakataon, nakita ni Yueyue kung paano tumitigil ang mundo kapag siya ang pinoprotektahan. Walang drama, walang sigawan. Isang simpleng desisyon lang mula sa isang taong may kapangyarihan. Pagkaalis ni Shanshan, muling bumalik ang katahimikan, ngunit iba na ito, mas mabigat, mas totoo. Lumapit si Shen at tiningnan siya ng mabuti. Tinanong kung nasaktan ba siya, at sa simpleng sagot niyang sanay na ako, may bahagyang nagbago sa ekspresyon nito. Parang may hindi ito nagustuhan sa narinig. Sinabi nitong hindi na siya dapat masanay, at ang simpleng pangungusap na yon ay mas tumama kaysa sa lahat ng insultong narinig niya
sa buong buhay niya dahil iyon ang katotohanan niya, ang masanay sa sakit para lang mabuhay. Dahan-dahang lumapit si Shen, hinawakan ang baba niya at pinilit siyang tumingin. At sa pagkakataong yon, hindi siya umiwas. Ang mga mata nito ay diretsyo, walang pag-iwas. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang lamig, kundi isang desisyong hindi niya mabasa. Sinabi nitong simula ngayon, ang sinumang manakit sa kanya ay kalaban niya. At kahit walang emosyon ang tono nito, ang bigat ng mga salitang yon ay hindi niya kayang baliwalain. Tahimik si Yueyue, ngunit sa loob niya, may kung anong gumalaw. Isang bagay na matagal nang patay. Isang bagay na hindi niya pinayagang mabuhay muli. Dahil kung dati ay sanay siyang masaktan at walang umaalalay, ngayon may isang taong nagsasabing hindi na iyon dapat mangyari. At ang pinakanakakatakot doon ay gusto niyang maniwala. Ang gabi ng imbitasyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Yueyue. At habang nakatayo siya sa gitna ng silid na puno ng mga damit na hindi niya kailanman pinangarap isuot, pakiramdam niya ay parang muli siyang inilalagay sa isang entablado na hindi niya pinili. Ang damit na inihanda para sa kanya ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, elegante, perpekto, at malinaw na hindi para sa isang taong tulad niya. Ngunit kahit ilang beses niyang gustong umatras, naririnig niya ang boses ni Shen sa likod ng isip niya. Hindi bilang utos, kundi bilang paalala na hindi na siya ang dating babae na walang pagpipilian. Tahimik siyang naghanda, ang bawat galaw ay maingat, hindi dahil natatakot siyang magkamali, kundi dahil natatakot siyang maniwala na kaya niya. Nang lumabas siya ng silid, naroon si Shen, naghihintay, at sa sandaling iyon, bahagya itong tumigil. Hindi ito nagsalita agad, ngunit ang paraan ng pagtingin nito ay sapat para maramdaman ni Yueyue na may nagbago. Hindi niya alam kung ano, ngunit hindi na yon ang malamig na pagtingin ng isang estranghero. May kakaibang pagtuon, parang sinusubukan nitong kabisaduhin ang bawat detalye. Sa biyahe papunta sa handaan, hindi siya mapakali. Ang lungsod sa gabi ay kumikislap, ngunit para sa kanya, parang mas lalong lumalayo ang lahat. Kailangan ko ba talagang pumunta? Tanong niya. Mahina ngunit puno ng alinlangan. Saglit na tumingin si Shen sa kanya bago sumagot. Kung gusto mong umatras, pwede pa. Ngunit hindi iyon ang inaasahan niyang sagot. Napatingin siya rito, nagulat, at doon niya naintindihan. Hindi siya pinipilit. Sa unang pagkakataon, may ibinigay sa kanya na hindi niya kailangang tanggapin. Tahimik siyang napangiti, bahagya, halos hindi mapansin. Pupunta ako, sabi niya, at sa simpleng desisyong iyon, may maliit na bahagi ng sarili niya ang tuluyang nagising. Pagdating nila sa venue, agad siyang sinalubong ng mga ilaw, musika, at mga tingin ng mga taong hindi niya kilala, ngunit tila kilala na siya. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa suot niyang damit, kundi dahil sa bigat ng mga mata na nakatingin sa kanya. Mapanuri, mapanghusga, at minsan ay may halong inggit. Sa tabi niya, si Shen ay nanatiling kalmado. Parang ang lahat ng ito ay normal. Ngunit para kay Yueyue, ito ay parang isang mundo na hindi kailanman magiging kanya. At pagkatapos, nakita niya si Shanshan. Nakatayo ito sa gitna ng mga tao, parang isang tunay na prinsesa. Ang kanyang presensya ay natural, ang kanyang ngiti ay perpekto, at ang lahat ay tila umiikot sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yueyue ang distansya, hindi sa pagitan nila ni Shanshan, kundi sa pagitan niya at ng mundong ito. Ito ang dapat mong kalaban? Tanong ng isang bahagi sa kanya, at agad din niyang sinagot ang sarili. Hindi. Hindi ako kabilang dito. Ngunit hindi siya pinayagang manatiling tahimik. Lumapit si Shanshan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan na hindi maitago. Akala ko hindi ka pupunta, sabi nito, ngunit ang tono ay halatang hindi taos-puso. Hindi mo ba naisip na mapapahiya ka lang? Hindi agad sumagot si Yueyue. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Hindi ko kailangang maging katulad mo, sagot niya.
mahina ngunit matatag. Saglit na natahimik si Shanshan, hindi dahil sa nasaktan ito, kundi dahil hindi nito inaasahan ang sagot. Sa paligid nila, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga tingin ay naging mas matalim, mas interesado. Para kay Yueyue, parang unti-unting lumiliit ang mundo. Ngunit sa halip na umatras, naramdaman niyang may isang kamay na marahang humawak sa kanya. Si Shen. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay sapat. Isang simpleng galaw, ngunit malinaw ang mensahe, hindi siya nag-iisa. At sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi sa mundo sa paligid niya, hindi sa mga taong nakatingin, kundi sa loob niya. Dahil kahit alam niyang hindi niya kayang abutin ang mundong ito, kahit alam niyang hindi siya kabilang dito, hindi na niya gustong tumalikod. Sa gitna ng ilaw, ingay, at mga matang mapanghusga, si Yueyue ay nanatiling nakatayo, hindi bilang isang taong napadpad lang, kundi bilang isang taong unti-unting natututong pumili kung saan siya lalaban. Habang nagpapatuloy ang handaan, unti-unting nawawala ang ingay sa pandinig ni Yueyue. Parang may manipis na pader na naghihiwalay sa kanya at sa mundo. At kahit kumikislap ang mga ilaw at patuloy ang mga ngiti ng mga tao, may kung anong mabigat na dahan-dahang bumabagsak sa loob niya. Sa tabi niya, nananatiling kalmado si Shen. Ngunit sa pagkakataong yon, mas lalo niyang naramdaman ang distansya sa pagitan nila. Hindi pisikal kundi emosyonal, parang may isang bagay na hindi pa nasasabi, ngunit handa nang sumabog. Hindi nagtagal, dumating si Shanshan at hindi na ito nag-aksaya ng oras. Malakas nitong sinabi ang katotohanang matagal nang nakatago, na noong gabing iyon, nalason si Yueyue, napunta sa maling kwarto at ang lalaking kasama niya ay si Shen. Parang tumigil ang mundo sa isang iglap. Ang mga bulungan sa paligid ay naging mas malinaw, ang mga tingin ay mas matalim. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang kasing bigat ng katahimikan na bumalot kay Yueyue habang dahan-dahan siyang lumingon kay Shen. Hindi niya kailangang marinig ang buong kwento, hindi niya kailangang kumpirmahin ang bawat detalye. Isang sagot lang ang kailangan niya. Sa mahina ngunit nanginginig na boses, tinanong niya kung siya ba yun. At kahit sandaling nag-atubili si Shen, ang simpleng pag-amin nitong o ay sapat para gumuho ang lahat ng pilit niyang pinanghahawakan. Napaatras si Yueyue, ang kanyang paghinga ay naging magulo. Ang kanyang isip ay parang sabay-sabay na hinahatak ng libu-libong alaala at emosyon. At sa gitna nito, ang pinakamalinaw ay ang pakiramdam na niloko siya, hindi sa ginawa, kundi sa katahimikan. Tinanong niya kung bakit hindi ito nagsalita, bakit hinayaan siyang mabuhay sa takot at pagkalito habang alam nito ang totoo, at ang sagot na hinihintay niya ay hindi dumating ng buo. Sinabi ni Shen na hihintayin niya ang tamang oras, ngunit sa pandinig ni Yueyue, ang mga salitang iyon ay parang walang laman, parang isang dahilan na dumating ng huli. Napatawa siya ng bahagya, ngunit walang saya sa tunog, dahil ang masakit ay hindi lamang ang katotohanan, kundi ang alaala ng mga sandaling naging totoo siya sa harap nito. Ang pag-amin niyang natatakot siya, ang paghingi niya ng oras, ang paniniwala niyang may isang taong hindi siya sasaktan. At ngayon, sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay parang naging biro. Tinanong niya kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya pinakasalan, dahil may nangyari sa kanila o dahil gusto siya nito. At kahit sinabi ni Shen na gusto niya siya, ang sagot ay hindi na sapat para buuin ang tiwala na nabasag. Umiling si Yueyue, dahan-dahan ngunit malinaw, hindi dahil galit siya, kundi dahil nasaktan siya sa paraang hindi niya kayang ipaliwanag. Sinabi niyang hindi siya laruan, na hindi siya isang desisyong ginawa dahil sa isang gabi. At sa sandaling iyon, ang kanyang boses ay hindi na mahina, kundi matatag. Parang sa unang pagkakataon ay pinili niyang ipaglaban ang sarili niya kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin nito. Lumayo siya, hindi nagmamadali ngunit hindi rin nagdadalawang isip, at habang ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap at ang mga tao ay nananatiling nakatingin, ang pinakamalinaw na bagay sa gabing yon ay ang distansya na nabuo
sa pagitan nila. Hindi na ito simpleng hindi pagkakaintindihan. Isa itong bitak na nagsimula pa lang ngunit sapat na para baguhin ang lahat. At sa bawat hakbang na inilalayo niya ang sarili, mas lalo niyang naramdaman na kahit hindi pa niya lubos, na naiintindihan ang nararamdaman niya para kay Shen, isang bagay ang sigurado. Ang tiwala na minsan niyang halos pinaniwalaan ay tuluyan ng nasira. Paglabas ni Yueyue sa handaan, ang hangin sa labas ay malamig, ngunit hindi sapat para pakalmahin ang kaguluhan sa loob niya. At habang naglalakad siya nang walang direksyon, parang bawat hakbang ay tinatanggal ang huling bahagi ng ilusyon na pilit niyang hinawakan. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw, ngunit ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa anumang emosyon. Parang sa loob niya, may isang bagay na tuluyang nagwakas. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa paligid, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya bulag sa pagitan ng liwanag at dilim. Mas malinaw niyang nakikita kung gaano siya katagal na buhay sa anino ng ibang tao. Hindi nagtagal, tumigil siya, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi niya iniisip kung sino ang dapat niyang sundin o kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang iniisip niya ay kung ano ang gusto niya. Ngunit bago pa niya tuluyang mahanap ang sagot, isang sasakyan ang huminto sa harap niya. At mula rito ay bumaba ang isang babaeng hindi niya inaasahan, ngunit kakaibang pamilyar ang pakiramdam. Ang mga mata nito ay agad na puno ng emosyon nang makita siya, parang matagal na siyang hinahanap. Yue, mahina nitong tawag, ngunit sapat para mapalingon siya. Hindi niya agad nakilala, ngunit may kung anong kumurot sa puso niya. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Sino po kayo? Tanong niya, maingat, dahil natuto na siyang huwag basta magtiwala. Ngunit ang babae ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingilid ang luha. At sa bawat hakbang, parang mas lumalapit ang isang katotohanang hindi pa handa si Yueyue tanggapin. Ako ang ina mo, sagot nito. Hindi malakas ngunit puno ng bigat. Parang tumigil ang oras. Hindi agad nagsalita si Yueyue dahil ang mga salitang iyon ay masyadong mabigat para paniwalaan agad. Buong buhay niya, alam niya kung sino ang kanyang pamilya. Kahit masakit, kahit hindi patas, iyon ang katotohanan na tinanggap niya. Ngunit ngayon, may isang taong nagsasabing lahat ng iyon ay mali. Hindi, imposible. Mahina niyang sagot, ngunit kahit siya ay narinig ang pag-alinlangan sa sariling boses. Doon lumapit ang isang lalaki. Seryoso ang mukha, ngunit ang tingin ay puno ng pag-aalala. Ipinaliwanag nito ang lahat, ang pagpapalit ng mga bata, ang kasinungalingan na itinago sa loob ng maraming taon, at ang katotohanan na ang buhay na pinilit niyang tiisin ay hindi kailanman dapat para sa kanya. Sa bawat salitang naririnig niya, parang unti-unting nabubuo ang isang larawan na matagal nang pira-piraso sa isip niya. Kung bakit siya laging tinatrato bilang iba. Kung bakit parang hindi siya kailanman nababagay sa pamilyang yon. Kung bakit ang sakit ay palaging tila mas madali para sa kanya kaysa sa iba. Hindi mo kasalanan, dagdag ng babae, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ninakaw ka sa amin. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Yueyue ang sarili. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Ngunit ang mga luha ay kusang bumagsak, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. 20 taon ng buhay na hindi kanya, 20 taon ng sakit na hindi niya dapat naranasan, at sa isang iglap, nalaman niya na may ibang mundo na dapat sana ay kanya. Ngunit sa halip na ginhawa, ang unang naramdaman niya ay galit. Hindi sa mga taong nasa harap niya, kundi sa lahat ng nangyari. Sa sarili niya, sa mga taong nanakit sa kanya, at sa mundong hinayaan siyang mabuhay sa maling lugar. Bakit ngayon lang? Tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng emosyon. Nasaan kayo noon? Walang agad na sagot. Dahil kahit anong paliwanag, ay hindi kayang punan ang mga tao na nawala. Ngunit sa katahimikan na yon, may isang bagay na unti-unting naging malinaw. Ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang hinaharap
ay nasa kanya na. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng luha, at sa unang pagkakataon, tumingin siya sa kanila hindi bilang isang batang naghahanap ng pagmamahal, kundi bilang isang taong natutong mabuhay ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng awa, sabi niya, malinaw, pero gusto kong malaman ang totoo. At sa sandaling iyon, si Chow Yue, ang babaeng matagal na nabuhay sa anino ng iba, ay nagsimulang maging ibang tao. Hindi dahil nagbago ang mundo sa paligid niya, kundi dahil sa wakas, pinili niyang baguhin ang sarili niyang lugar dito. Ang gabi ng pagtitipon ng pamilya ay mas maliwanag kaysa sa kahit anong gabi na naranasan ni Yue. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng tahimik na nakatayo sa gilid. Sa gitna ng engrandeng bulwagan, sa ilalim ng mga ilaw na dati tila masyadong mataas para sa kanya, nakatayo siya hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang taong may karapatang naroon. Ang bawat hakbang niya ay mabagal, ngunit matatag, at kahit nararamdaman niya ang mga matang nakatingin, hindi na siya umatras. Hindi na siya ang babaeng pilit itinatago. Ngayon, siya ang lalantad. Sa kabilang dulo ng bulwagan, naroon si Shanshan, suot ang mga ngiting matagal na niyang ginagamit para takpan ng takot na hindi niya inaamin. Ngunit nang magtagpo ang mga mata nila, isang iglap lang ang kailangan para maunawaan na iba na ang laban ngayon. Hindi na ito ang simpleng pang-aapi ng nakaraan. Ito ay isang laban para sa katotohanan. At sa pagkakataong ito, si Yue ay hindi na nag-iisa. Nang magsimula ang pagtitipon, isa-isang ipinakilala ang mga panauhin, ngunit ang pinakahinihintay ay ang anunsyo ng pamilya, ang pagbabalik ng kanilang tunay na anak. Sa gitna ng lahat, tumayo ang ina ni Yue. Ang kanyang boses ay malinaw, ngunit may bahid ng emosyon habang nagsasalita tungkol sa pagkawala at paghahanap. Ang bawat salita ay parang dahan-dahang binubuksan ang isang lihim na matagal nang itinago. At habang nakikinig ang lahat, unti-unting napunta ang atensyon kay Yue. Siya ang anak ko, malinaw na deklarasyon ng ina, at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat, ang mga tingin ay naging mas matindi, at si Shanshan ay hindi na nakangiti. Hindi totoo yan. Agad nitong sagot, pilit pinipigilan ng sarili, ngunit ang boses nito ay may bahid ng takot na hindi na maitago. Ako ang anak ninyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sapat ang salita. Lumabas ang ebidensya, ang resulta ng pagsusuri, ang mga dokumento, ang mga detalye na hindi kayang pasubalian. Isa-isa itong ipinakita. At sa bawat patunay, unti-unting nawawala ang lupa sa ilalim ni Shanshan. Tahimik si Yue habang pinagmamasdan ng lahat. Hindi siya nagsalita agad, hindi siya nagmadali, dahil alam niyang ang katotohanan ay hindi kailangang ipilit. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na hindi niya kailangang sumigaw para marinig. Lumapit siya, dahan-dahan, at tumigil sa harap ni Shanshan. Naalala mo ba, mahinahon niyang sabi, kung paano mo ako tinrato? Hindi ito tanong na naghihintay ng sagot, isa itong paalala. Lahat ng bagay na inakala mong sayo ay hindi kailanman naging sayo. Nanigas si Shanshan, hindi makapagsalita, dahil sa unang pagkakataon, wala na siyang kapangyarihan. Ang mundong dati niyang kinokontrol ay unti-unting nawawala, at sa harap niya, ang babaeng matagal niyang minamaliit ay ngayon ang may hawak ng lahat. Ngunit hindi sumigaw si Yue, hindi siya nagpakita ng galit na inaasahan ng lahat. Sa halip, tumingin siya sa kanyang mga magulang, ang mga taong matagal niyang hindi nakilala. At saka bumalik ang tingin kay Shanshan. Hindi ko kukunin ang lahat para sa paghihiganti, sabi niya. Malinaw, kukunin ko lang ang nararapat sa akin. Sa sandaling iyon, hindi lamang niya binawi ang kanyang pagkatao, binawi niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang batang iniwan, hindi na siya ang babaeng pinilit manahimik. Siya na ngayon ang pumipili kung sino siya. Sa gilid ng bulwagan, tahimik na nakatayo si Shen, pinagmamasdan ng lahat. Hindi siya nakialam, hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata
ay hindi umaalis kay Yue. At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lamang ang babaeng pinakasalan niya, kundi ang babaeng unti-unting nagiging mas matatag kaysa sa inaakala niya. Sa gitna ng liwanag at mga matang nakatingin, si Yue ay nanatiling nakatayo, hindi bilang isang taong bumalik, kundi bilang isang taong sa wakas ay natagpuan ang sarili. Matapos ang gabing iyon, tila nagbago ang lahat kahit walang nagsasalita tungkol dito. At habang ang mundo sa paligid ni Yue ay unti-unting umaayos, ang kanyang tunay na pamilya, ang kanyang bagong pagkakakilanlan, ang respeto na dati hindi niya natanggap, ang isang bagay ay nanatiling magulo, ang relasyon niya kay Shen. Sa villa, mas tahimik na ang mga araw, ngunit ang katahimikan ay hindi na komportable kundi parang may distansyang hindi nila mapangalanan. At kahit magkasama sila sa iisang espasyo, ramdam ni Yue na may pader na hindi niya alam kung kailan nabuo. Hindi siya umiwas, ngunit hindi rin siya lumalapit. Hindi siya galit, ngunit hindi rin siya nagtitiwala. At ang ganitong uri ng katahimikan ang mas mahirap basagin kaysa sa sigawan. Si Shen, sa kabilang banda, ay hindi nagbago sa panlabas. Pareho pa rin ang kanyang kilos, ang kanyang kontrol, ang kanyang katahimikan. Ngunit sa loob, may unti-unting pagkabahala na hindi niya sanay harapin. Sa tuwing titingnan niya si Yue, nakikita niya ang babaeng pinili niya, ngunit hindi na niya mabasa ang nararamdaman nito. At iyon ang unang beses na naramdaman niyang may bagay siyang hindi kayang kontrolin. Sinubukan niyang lumapit sa maliliit na paraan. Isang tanong kung kumain na ba ito, isang tahimik na paghihintay sa sala, isang presensya na hindi umaalis. Ngunit bawat pagtatangka ay parang nahuhulog sa isang lugar na walang sagot. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay at ang ilaw mula sa labas ay dahan-dahang pumapasok sa silid, nakita niya si Yue na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo na parang hinahanap ang isang bagay na hindi niya maabot. Lumapit siya, hindi agad nagsalita, ngunit sapat ang kanyang presensya para mapansin siya nito. "Hindi ka pa natutulog?" Tanong niya. Mababa ang boses, mas maingat kaysa dati. Hindi agad sumagot si Yue. Nanatili lang ang tingin sa labas bago niya dahan-dahang sinabi, "Iniisip ko lang kung kailan nagsimulang maging ganito ang lahat." Hindi ito tanong para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Ngunit naramdaman ni Shen ang bigat nito. Ilang segundo siyang natahimik bago nagsalita. "Kung tungkol sa nangyari, hindi ko intensyon na saktan ka." Bahagyang napangiti si Yue, ngunit hindi iyon saya. Parang pagod. "Alam ko," sagot niya, "at iyon ang mas masakit. Dahil kung galit siya, mas madali, sana. Pero hindi iyon ang problema." Napatingin si Shen, mas seryoso ngayon. "Ano ang problema?" Doon siya tumingin sa kanya, diretso, at sa unang pagkakataon, walang pag-iwas. "Hindi ko alam kung paano kita paniniwalaan," sabi niya. Malinaw, walang galit, ngunit puno ng katotohanan. "Sa tuwing iniisip ko na nagsasabi ka ng totoo, naaalala ko na may isang bagay kang itinago." Walang agad na sagot si Shen dahil alam niyang tama ito. At sa unang pagkakataon, wala siyang paraan para ayusin ang sitwasyon sa isang simpleng desisyon o aksyon. "Kung babalik tayo sa simula," dagdag ni Yue, "mas mahina ngayon. Gagawin mo pa rin ba ang parehong bagay?" Mahaba ang katahimikan bago siya sumagot, at nang gawin niya iyon, hindi na siya umiwas. "Oo," sabi niya, diretso. Napapikit si Yue, hindi dahil nasaktan siya ng sagot, kundi dahil inaasahan niya ito. "Kita mo," mahina niyang sabi, "iyon ang problema." Tumayo siya, dahan-dahan, at sa bawat galaw, parang may isang bagay na tuluyang bumibitaw sa pagitan nila. "Hindi ko kayang kalimutan agad," dagdag niya, at kahit hindi niya sinabi ang salitang yon, malinaw ang ibig sabihin. "Kailangan ko ng oras." "Gaano katagal?" tanong ni Shen, at sa unang pagkakataon, may bahid ng emosyon ng boses niya, hindi galit, kundi pag-aalala. Umiling si Yue, "Hindi ko alam."
At iyon ang pinakamatapat na sagot na kaya niyang ibigay. Sa gabing iyon, walang sigawan, walang dramatikong eksena, ngunit may isang bagay na malinaw. Kahit may damdamin na unti-unting nabuo sa pagitan nila, hindi iyon sapat para burahin ang sugat na iniwan ng katotohanan. At habang nakatayo sila sa iisang silid, ngunit magkaibang mundo, pareho nilang naunawaan na ang pag-ibig, kahit totoo, ay hindi laging sapat para manatili. Ang gabi ay tahimik, nung hindi na tulad ng dati na mabigat at malamig. May kakaibang paghinahon sa hangin, parang matapos ang lahat ng unos, may natitirang katahimikan na hindi na nakakatakot. Nakatayo si Yueyue sa balkonahe ng villa, nakatingin sa lungsod na kumikislap sa ibaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman na malayo siya rito. Hindi na siya ang babaeng nakatayo sa labas ng mundo. Ngayon, may sarili na siyang lugar, kahit hindi pa ito perpekto. Sa likod niya, marahang bumukas ang pinto. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang mga yabag ni Shen ay pamilyar na sa kanya. Hindi maingay, hindi nagmamadali, ngunit laging diretso. Huminto ito ilang hakbang sa likod niya, hindi agad nagsalita. Parang binibigyan siya ng espasyo na matagal na niyang hinahanap. Hindi ka pa natutulog, sabi nito sa huli. Mababa ang boses, mas malambot kaysa dati. Bahagyang ngumiti si Yueyue, hindi lumilingon. Sanay na akong hindi natutulog agad, sagot niya, ngunit wala nang pait sa tono. Parang simpleng katotohanan na tinanggap na niya. Tahimik ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito awkward. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa wakas, hindi na siya umiwas sa tingin nito. Sa mga mata ni Shen, wala na ang dating lamig na unang nakita niya. Nandyan pa rin ang kontrol, ang katahimikan, ngunit may halong pag-aalala na hindi nito itinatago. Hindi ko pa rin nakakalimutan, sabi ni Yueyue. Diretso, walang paligoy-ligoy. Tumango si Shen, alam ko. At baka hindi ko agad makalimutan. Dagdag niya, mas mahina ngayon, ngunit mas totoo. Maghihintay ako. Simple lang ang sagot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon parang isang pangako na walang laman. Hindi siya pinipilit, hindi siya hinahabol, hindi siya kinokontrol. Nandyan lang. Matagal na nakatingin si Yueyue sa kanya bago siya muling nagsalita. Bakit? Tanong niya. Hindi galit, hindi desperado, kundi totoo. Bakit ako? Hindi agad sumagot si Shen. Ngunit nang gawin niya yon, hindi na siya umiwas. Dahil ikaw, sabi niya, diretso, parang wala nang ibang paliwanag na kailangan. Napangiti si Yueyue, bahagya, halos hindi mapansin. Ang hirap mong kausap, bulong niya, ngunit hindi iyon reklamo. Parang isang bagay na natutunan na niyang tanggapin. Lumapit siya, dahan-dahan, at tumigil sa harap nito. Sa pagkakataong ito, siya ang unang kumilos. Hinawakan niya ang kamay ni Shen, mahina lang, parang sinusubukan kung totoo. At kung isang araw, mawala ulit ako? Tanong niya, tahimik. Bahagyang humigpit ang hawak ni Shen. Hahanapin kita, sagot nito, walang pag-aalinlangan. Sa simpleng sagot na yon, may kung anong tuluyang bumitaw sa loob ni Yueyue. Isang takot na matagal niyang dala, isang pakiramdam na lagi siyang maiiwan. Hindi na ngayon. Huminga siya ng malalim, sa kabahagyang tumango, parang sa wakas ay gumawa ng desisyon na hindi na niya babawiin. Sige, sabi niya, mahina pero malinaw. Hindi ito isang dramatikong pag-amin. Hindi ito isang perpektong pagtatapos. Ngunit totoo ito. Sa labas, patuloy ang ilaw ng lungsod. At sa loob, dalawang taong hindi perpekto ay tahimik na nagpasya na manatili. Hindi dahil wala silang pagpipilian, kundi dahil iyon ang pinili nila. At sa huli, matapos ang lahat ng sakit, takot at pagdududa, siya pa rin